daw sa pagbiyahe niya sa Amerika. Sa linggo, tutulak pa Amerika ang pound-for-pound king para sa isang press con kaugnay ng laban niya sa Marso. Matapos mabigo ang negosasyon para sa labang Pacquiao kontra Floyd Mayweather Jr., si Joshua Clottey na ng bansang Ghana sa Afrika ang napiling sunod na makakalaban ng pambansang kamao. Ipinagtanggol ni Chris Aquino ang kanyang sarili mula sa report na nag-iskandalo siya sa labas ng bahay ng isang babaeng fan ni James Yap. Ang mga detalye sa report ni Lars Santiago. Base sa ulat ngayon ng Philippine Daily Inquirer, sinugod di umano ni Chris Aquino ang bahay ng isang nagngangalang Mayen Austria sa Valle Verde sa Pasig. Si Austria ay fan daw ng mister ni Chris na si James Yap. Ayon pa sa istorya ng Inquirer, kinumpronta at sinigawan di umano ni Chris si Mayen at inang si Mina Austria. Pero sa text message ni Chris sa GMA News, sinabi niyang hindi niya ugaling magmura o gumawa ng iskandalo. Hindi raw siya sumigaw o lumika ng komosyon. Inamin niyang nakausap niya ang ina ni Mayen. Maayos naman daw ang naging takbo ng kanilang usapan. Ipinaalam lang daw ni Chris ang nararamdaman niya kaugnay sa ikinikilos ni Mayen patungkol kay James. Nakatanggap din daw ang pamilya ni Chris ng text message na umano'y pinapakalat ni Mayen. Sa text, inamin di umano ni Mayen na may chemical depression siya. At sa ganitong sitwasyon niya, ay posible raw niyang magawang mag-overdose ng pills. Pero sa panayam ng GMA News kay Mina Austria sa telepono, itinanggi niyang sa anak niya galing ang tinutukoy na text message ni Chris. Tumangging humarap sa kamera ang mga Austria at hindi rin daw sila maglalabas ng anumang pahayag. Wala raw silang planong magsampa ng reklamo at gusto na lamang nilang matapos ang issue kaugnay kay Chris. Maging si Legazpi City Bishop Joel Bailon na ayon sa lumabas na report ay naroon daw sa bahay ng mga Austria nang pumunta si Chris, tumanggi ring magsalita. Ang kuya naman ni Chris na si Senator Noynoy Aquino, alam ang lumabas na balita tungkol sa kanilang bunso, pero hindi pa raw nila ito napag-uusapan. Hirap naman magsabi ganito at ganyan, yung pala mali yung haka-haka lang na nasa akin ngayon. Sana makahanap ko yung parehong tiyempo. Alam naman nyo, minsan mas busy pa yung bunso namin kasi sa akin. Dati nang naging kontrobersyal ang pagkasama ng mag-asawang Chris at James noong naugnayang basketballista sa isang receptionist sa kilalang cosmetic clinic. Lars Santiago, nakatutok, 24 oras. Yan ang latest sa Chika Meret. Tutok uli next week. Happy weekend everyone. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. May bagong sayaw ang dancing inmates ng Cebu. Walang iba kung hindi ang election advocacy campaign ng GMA News and Public Affairs na Bilog na Hugis Itlog. Mga kapuso, dumayo pa doon sa Cebu ang sex bomb dancers at nakipagtalbukan sa pagsasayaw. Ay sa mga Cebu, sinulong na po. Bukas at sa linggo, Pit Senyor, nakatutok sila linggo ng GMA Cebu. Ang dance step dito ang bagong ginaya ng dancing inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Hindi alintala ang ambon. Bigay todo sa pag-indak ng mahigit 1,500 Cebu dancing inmates sa pinasikat na Bilog na Hugis Itlog Election Advocacy MTV ng GMA7. Ang loob ng Bilog na Hugis Itlog! Napahanga sa galing na CPDRC inmates and sex bomb dancers. Ilan sa kanila napaluha pa sa sobrang tuwa. Ang gagaling ninyong lahat! Hindi pinalagpas ng sex bomb dancers ang pagkakataong makasama sa dance floor ang mga preso. Sabay-sabay nilang sinayaw ang instructional dance kung saan nakasaad ang mga paraan ng pagboto sa pinakaunang poll automation sa bansa. Nag-showdown pa ang dancing inmates at ang sex bomb dancers na unang ipinalabas sa Buwan ng Mano Balita, ang morning program ng GMA Cebu. Tuwang-tuwa naman si Cebu Capital Consultant on Security Byron Garcia sa pagkakataong ibinigay sa kanila na maisayaw ang Election Advocacy MTV. Nakumpleto raw ng mga preso ang dance step sa loob lamang ng 5 araw. Murag na institutionalized na magula nila ning ilahang, I call it a dance therapy, no, sa mga inmates. Sa mga balikbayans nga diaron ni witness atong sinulog, so murag duha ilang tuyo ron dire sa Cebu ang sinulog ug ang dancing inmates. Bago ang automation dance, nagpakitang gilas ang dancing inmates sa salyu ng The Village Medley. It's fun to stay at the
Hindi naman nagpahuli ang sex bomb girls. Sumikat ang dancing inmates nang ilagay ni Garcia sa YouTube noong 2007 ang kanilang rendition ng sikat na kanta ni Michael Jackson na Thriller. 32 million hits na ito sa YouTube. Mula rito sa Cebu City, Lalaine Go, nakatutok 24 oras. Masayang piyesta sa mga kapuso natin dyan sa Cebu. Ano ang Pit Senyor! Pit Senyor, yan. At yan po, ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas ang 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.